Gamitin kung talagang iibigin. Dangan nga lamang itong batang ito'y makunahin sa suot ng iba. Kapag nakitang bago ang sa kasama niya, ay ikinahihiya na ang lumang kanya. Nag-aapura ako at maya-maya lang ay narito na si Jerry. Ang lulutuin mo ngayon ay pinakupayag ko na kay Edeng. Inaasahan ka na ako makatulong. Ano nga ba ang ating at pati pagluluto mo ay iniwan mo kay Edeng? Dahil sa naroon na napag-asapan nila natin ng nakakapinsan. Nung ikaw mo ay kamanggap ng labada at parang salamat naman, pinagmalasakitan mo ang kilala. O, may nakita ka na ba? Hindi pa ito sigurado, pero nabalita ko kung nalis ang labandera. Apat ang anak niya nag-aaral at panay din uniform niya, kaya siya kamakakita ko siya ng palit. Magpresenta ka na at kumahanap. Siya nga ba? Naku, mainam iyon at malapit-lapit lang sila dito. Halos na ako buhat sa kusina namin at bubong ng Mrs. Roque. Pagkatapos ko mag-ayos dito at makakapag-laba na ako sa kanila at hapon ako mag-uwi. Maghahanda ko na lamang ang pananghalian dyan sa umaga. Ano bang hinihintay mo? Hamot na ako ang natawag ito at makakatuloy nito habang wala ka. Naku, luto na nga ako at itong sikaw naman ay ilalaga ko na lamang nang maisaw sa susukat buko. Sige na nga, mag-isabisin na ang pagdamay mo sa akin. Magandang tanghali po. Tuloy po kayo. Siya po kayo at press ka rin po. Lala na kayo magpasensya sa akin po. Eh bago kayo makihi, ako muna yung magpapaalam na total ay nasabi ko na sa inyo yung aking sadya. May iwasin lang muna kayo, Mrs. Roque. Bakit napasyal kayo? Alam mo naman malalim na hindi ako hinangasal ng katanghalian tapat. Ang lagay nito ay may sadya ako sa iyo. Ang aking labandera ay nagpabigla ng pagkita ng malubharaw ang kanyang ama. Ngayon, nakabitin ang kanyang labada. Baka ako, ibig mo mag-sideline. Kung papayag po kayong pagkapasok ni Jerry sa paaralan, ay saka na ako tatagit sa inyo. At mga bandang alas 5 ng hapon, ay uuwi na ako rito para makapagluto ay... Maaari na kung gayon. Hale, makapagsisimula ka na magbukas? Aba, opo. Isasaayos ko na po ang mga gawain hanggang mamaya dito upang malusuan ko na ang mga labada sa inyo. Mabuti. Siya, magpapaalam na muna ako. Opo, gaya na nga. Hindi ko na po kayo pipigilin. Hindi ko na kayo naalo kahit ano. Hanggang bukas. Inay, dito po ba nang galing si Mrs. Roque? Hindi na nga alam. Inalok niya ako sa labada muna dahil umuwi raw ako nila ng bandera. Pumayag na ba kayo, Inay? Huwag ka mag-alala, anak. Kaya iyon. Saka, malaki ang matulungan niyon sa ating mga kahanan. Hindi yun, Inay. Di ba nakakaya na masabing na bandera kayo? Biro ninyo. Papasok ko pa kayo sa anak ni Mrs. Roque. Iyon ka, inaalala. Akala ko ay inaalala ka
tuturuan na lamang kayo sa kapatera kay Mrs. Roque. Pipigil na ako ng salita sa kanya kanina at lalong mahiya-hiya ako magkukuha sa pangako. Dahil pangako ko magkukuha na ako ng para. Siya, pagkatapos ka na ba, maghain ka na. Ang inanin mo sa isip mo ay hindi ka nahiya-hiya. Ang naming mababa, kung papatuluan ng pawis, lalong nahiya-hiya. Lalo, may magkabay, ako may kaya. Oh, bakit tila wala kang gana? Bumali na nga ako para mauwian ka ng mabuti-buting ulam ganyan pa nakikita ko. Mamaktul yan dahil nalamang maglalaba daw kay na Mrs. Roque simula bukas. Nakakahiya raw, ang klase raw niya ang anak ni Mrs. Roque. Itay, inay, huwag naman sana niyang isipin nagiging mapaganap ako at wala pang utang na loob. Kinikilala ko po ang lahat ng ginagawa ninyong pagbibigay sa akin. Ngunit ako'y nakikipamuhay lamang sa aking mga kasamahan. Kaya't nadarain ko sa inyo na nagiging katayuan ko sa piling nila. Alam kong hindi dapat ikaya ang ating kahirapan. Subalit, hindi ko rin naman may pagmalaki. Kapag napapasama ako sa kanila at nadarama ko, ako hindi pa, siyempre, nararamdaman ako. Halip, tapos na tayo ng pagkain at hindi din mainam na sa harap ng grasya ng Diyos ay mabibiglat ang ating mga kalooban. Billy, bayaan mo na si Jerry ang maghugas ng pinggan. Mag-usap na ang katang sa bahay. Baka naman sasabihin mo sa akin tulungan ko na ang aking napasukan at nang huwag mapahiya ang iyong anak. Hindi naman sa gayon. Kaya lamang, naisip-isip ko nga baka may masabi ang ibang tao sa akin. Baka isipin nilang hindi ko na kayo kayang pakainin kaya't pati ikaw ay napilitan na rin magtrabaho kami. Ewan ko nga ba kung bakit ugali natin mga Pilipino ang laging mangambas sabihin ng iba. Bakit nga ba pinakikialaman ng buhay na may buhay? Bawat isa yung mahatol sa ginagawa ng kanyang kapwa. Wala kang magagawa. Iyan ang katutubo nating ugali. Sa isang dako'y mabuti rin naman sapagkat natututo tayong ilagay sa ayos ang ating mga asal sa takot na hindi tayo kalugdan at papaturing na hamak sa paningin ng ating mga kuko. At sa kabilang dako naman ay masama sapagkat kung mahina ang loob mo ay hindi mo na maisagawa ang inaakala mo makabubuti sa'yo. Takot na may masabi ang iba. Hala, magpusang pinabagama. Sa akin ay hindi na magbabago yun dahil kahiyariyang umayaw pa ako. Kapanaog ako sandali at ipakikiusap ko kay Pilar. Kapag pagpasok ko bukas ay matamataan naman na itong bahay natin. Mahirap tuloy na isang baunan. Alam kong meron siya. Magbabaon ka lamang, Jerry. At doon ka na kumain sa paaralan ninyo. Total, hindi na ako uuwi sa tanghali. Jerry, malaki ka na. Nung ikay musmus pa, sa kabila ng aming kahirapan, ay sinikap ka namin may pagsanggalang sa pagkabigo o sa manang mo. Kaya nga ba kahit mahirap tayo, ay may magagarang ka rin damit at sapatos. Bukod pa ang laruan kapag Pasko o kaarawan mo. Ngayon ay malaki ka na. Malapit ka na magkaroon ng sapat na tulad. Kami ng nanay mo nakatanda na. Ilang panahon na lamang marami na. Naiiwan ka na namin nag-iisa. Palagay ko, ito na ang pagkakataon upang matuto kang marami sa katotohanan ng buhay. Hindi naman ako tumagaling sa katotohanan. Hindi ko kailangan nila ang aking sarili tayo at may pala. Hindi nga. Ngunit hindi mo rin matanggap ang katayuan natin ito. Kaya ka nakadarama ng sinasabi mo kanina pagiging iba sa kanila. Masdan mo ang daliri sa iyong mga kamay, anak. Iba-iba sila ng hugis at laki. O
oras na matanggap mong iba ka sa kanila, ay mapapanatag ka na. Likas sa tao ang maghangad ng wala sa kanya. Kaya naman marahil, likas din sa mundo ang kalungkutan at kabiguan. Ito ang buhay. Lunes hanggang Biyernes mag-aaral. Sabado at Linggo at sa naman. Di bale, pagkagaling ni nanay sa paglalaba ay nabayaran siya ng Mrs. Raquel. Bukas, sa pamamalengke namin ay makapagpapapili na ako ng mga paborito kong ulam. Tao po, magandang umaga po. Aba, hi po pala. Tuloy po kayo, Aling Pilar. May nagbibili po ba kayo para sa nanay ko? Sus, sa katarungan ko ay nalimutan kung wala ka pala siya dito. Puntahan ko na siya kailan nasasakot ko ba yun? Bakit? May nangyari po ba? Malaki ang pangangailangan ko sa nanay mo, Jerry. Kailangan ko ng pera dahil nagpatupad ng goma ang jeep, ang pinapamasada ng mangyan ko. Kung hindi makakabili na pumalit, ay matitigil siya sa pagpasada at wala akong tipong gastos sa lahat. Sige, sabihin ko na ang nanay mo kaya nagsisakot ha. Ayos ang bibiling ulam. Parang hindi ko kabisado si inay. Samahan ko pa ng pag-iyak-iyak. May kape ba tayo? Mainom yung Jerry. Abay, tay. Wala. Bakit kayo napauwi? Napakiusapan ako ang boss namin magpadala ng sulat sa Dakopian. Dahil alam niya dito tayo nakatira. Isip ko muna sa mabait na rito na makapagpilit ng sikmura bago bumalik. Kapababa lamang ni Aling Pilar tay. Sigurado hindi mag-iigit sa kami ni nanay kasi sa oras na kami doon. Uutangin doon na Aling Pilar. Kailangan daw pang pular sa pambili ng gawa at sa gitna ng bansa. Pinukulungan pa rin. Mabuti nga makabayad-bayad naman tayo na kailangan natin sa kanila. Alalahanin mo na si Aling Pilar ay tumitingin-tingin dito habang nagtinawin si Roque ang nanay. Saka na rin malilitin ko siya yung pabili na ulam sa kanila kapag si Aling Pilar ay namamalengke. Yan lang naman, very tulungan. Yan ang tinatawag na bayanihan sa ating mga Pilipino. Isa pang magandang katangian ay papakilala ng utang na loob sa kanila. Tinaog mo pa kami. Mabuti sana kung wala rin tayo sariling pangangailangan. Dahil yan, magpapabili sana ako ng mga gamit para sa private naman sa ito. Yun na nagpapakita ang kaalaman ng tulong. Pagkatapos ba ang kailangan ng tao? Ngunit kung may pagpapaliban mo ang sarili kong mga kailangan at may pagbibigyan at pakiusap, yan ang tunay na pagpapakita ng pagpapakita. Alam mo, Itay, kasabihan ng mga Amerikano, ang kawang gawa ay nagsimula raw sa tahanan. Tama, ngunit hindi dapat na hindi matatapos. Pagkatapos magsimula sa tahanan ay dapat umabot sa sambayanan at kung maaari pa ay sa sambayanan. Ang ganda na sinabi niyo, Itay, saan yung natutunan yun? Anak, hindi lamang sa pag-aaral sa eskwela ang sa pagmamasid, karanasan at paghihinalay ay gayon din. Siya, lalakad na ako. At paglisin mo na ay yung paglilinis mo, ang hali na. Opo, Itay. Tama si Itay. Mali-mali nga pala ang paniniwala ko sa buhay. Kaya maraming bagay na hindi dapat ikaya ang pinanghihiya ko. Ngayon, ang nakakaya nga ay pagiging labis na makasarili. Salamat na lamang ay may mga magulang ako maunawain at matyagang magpaliwanag ng mga dapat ko pang maunawaan ukol sa pakikipamuhay.